Welcome back mga ka-review natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, paktay na. Grabe, matindi to, kapapasok lang. Former President Rodrigo Roa Duterte at BP Sara hinamon ng gyera ni Martin Romualdez. Yan mga ka-review natin ha. Patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Yan mga ka-review natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review, no? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pinoy TV. Sa another episode ng ating vlog. So, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Parang may pito. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Sa ICC, itong House Resolution number 1477 urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court o ICC with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Ano po masasabi ninyo dito? Well, tingin ko yan ay kontra Duterte pa rin. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbestiga na ICC ang BP Sara. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Parang may pito. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita ang mga Duterte sa kanya until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior speaker, no? At sa akin naman, hindi naman niya maaalis yun dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng Lakas, no? Si Speaker nagpapakilala kay BP Sara at si PGMA palagi namin kasama kahit saan man kami mga kampanya, no? Napakahirap gawin yun dahil ako nga, mas bata ako sa kanila. Pagod na pagod ako talaga doon sa kampanya. Mantakin mo sa edad ni PGMA, kasama pa siya kahit saan. So ngayon, ang nakapagtataka is ito nga po, no? Ito yung dahilan kaya ang aking tingin, baka mamaya hindi rin masunod ang PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung footage na yan. Kung meron tayong footage, tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng Appeals Chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan. Alam nyo doon sa decision na yon, talagang binatikos ng Appellate Chamber. Ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa. Kaya kung ako'y umiinit pong ulo ko dyan, talaga naman po may dahilan. Nakita po talaga doon. Nako, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo kung anong sabi ng Appellate Chamber na puro kapalpakan na OSG na ginawa ron. Kasi alam niyo, to begin with, hindi nila kinwestiyon talaga yung jurisdiction. Yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan Dapat pumayag ang Pilipinas, nagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mga hukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila inargue
na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala nang karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimulan niya, preliminary examination, pero hindi po yan So yan mga karibin natin, no, talagang walang permanente sa mundo ng politika mga karibin natin. No? Kaibigan mo ngayon, kapartido mo ngayon, sa susunod na biglang kisap mata lang, yan. Wala na. Sira na, no, mga karibin natin. Dahil nga po sa mga ambisyon, no, ng mga politiko yan, mga karibin natin, no. Wala tayong magagawa dyan kung parang ganun ang lumalabas, di ba, mga karibin natin, na sayang, sabi nga ni Attorney Harry Roque, mga karibin natin, na parang nagdeklara na itong si Martin ng gera sa politika dito kaya sa mga Duterte, no, mga karibin natin. Sa palagay ba ninyo, mananalo itong si Martin Romualdez, mga karibin natin, kung sakasakali man, no, na ganyan talaga ang plano nila, no, na papasukin dito ang ICC at imbestigahan. Di lang pala si dating Pangulong Duterte, kung pati na rin po itong si BP Sara, mga karibin natin, talagang matindi po talaga ang ambisyong ito, mga karibin natin. Parang desperate move na nga ito, mga karibin natin, sapagkat diba, gumagana naman ng justice system sa ating bansa. Well, anyway, sabi ng iba, pwede rin naman, diba? Kung sasabihin ng Pangulo, kung bibigyan ng authorization ng Pangulong BBM. So, yan mga karibin natin, parang ngayon yung desisyon ay na kay Pangulong Bongbong Marcos, mga karibin natin, no? Nasa kanya po ang huling pagpirma or something, di ba? Nasa kanya po ang huling desisyon yan, mga karibin natin. Patungkol po rito sa pagpasok ng ICC. Pero noon pa man, mga karibin natin, nanindigan na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na hindi talaga papapasukin dito ang ICC. yan kabahagi ng hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututol ang mga Amerikano, napakamakapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So anong pananagutan niya? Sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation, bago, para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa Appellate Tribunal, yung jurisdiction ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction, pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, hindi nyo sinabi alam mo talaga, ako naman kasi nasyak Kasi talagang palay pa na yung pulong namin dyan. Ako naman hindi nabubuhat ng sariling bangko, pero ako lang naman yung Pilipino nandyan sa list of counsel ng ICC. Wala naman sa plano namin yung ginawa ni Solgen na biglang nag-file lang kung ano-ano na dapat ang in-issue lang yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi ito pong nakakatakot nabasura yung apela ng Pilipinas, ng Solgen, at the same time nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ng Solgen, wala naman siyang kliyente Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi estado. Pag meron nang nasampahan ng mga akusado dyan, may karapatan sila ngayon pumunta sa pre-trial chamber at questionin ang jurisdiction. Hindi ako lalabas bilang tinalaga ng abogado ni Presidente sa ICC. Hindi ako lalabas sa issue ng jurisdiction dahil malinaw po yan. Bumitiw na tayo bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Ang sinimulan lang nila habang tayo po ay miyembro pa ng ICC, preliminary examination, baliwala po yun. Kasi yun, hindi pa talaga kabahagi ng proseso sa ICC. Ulitin ko po, dahil nga sa objection ng Amerika, nagkaroon sila ng pre-trial chamber confirmation.
So yung jurisdiction talaga ng hukuman nagsimula lamang yung trigger. Dalawa po kasi yan eh. Jurisdiction para litisin ng krimen at saka yung trigger kung anong tatanggapin ng hukuman. Dapat yon miyembro pa ang Pilipinas. At yung mga panahon na yon, hindi rin po miyembro. Pero nakakalungkot po ngayon kasi binabasa ko yung desisyon, talaga namang paulit-ulit na binatikos ang Solgen. Bakit kasi hindi mo inargue yan? Ay nako, pero yun nga po nakakatakot. Sabi nila, minsan lang pwede gamitin yung lack of jurisdiction. Pero sa akin naman, kapag pinangalanan ng mga akusado, ang mga akusado ay may karapatan na magsabi na walang jurisdiction at hindi yan po pwedeng ipagkait. Ako naman sa mulot mula, ang sinasabi ko, ang tamang panahon para ilabas yan ay doon nga kapag meron ng mga akusado. Dahil wala namang personalidad ang Solgen meanwhile. Dapat yan yung ambahador lang ang nagpipirma-pirma dyan bilang kasapi ng ICC. No? Pero ang resolution pong yan, ang timing suspect. Baka yan ang katugunan nila doon sa utos na presidenteng huwag niyong ituloy ang impeachment kay Sara. Paservan niyo na lang na warrant of arrest. Siguro ang sabi ng kabilang kampo, di po kayo magsasucceed. Dahil gagawin kong lahat ng aking makakaya bilang abogado ng ICC para po matupad ang ating pinirmahan sa ICC na papayag lamang tayo na ang ICC ay magkakaroon ng jurisdiction as a court of last resort. Lahat po ng demanda dapat dito muna sa Pilipinas sinasampa. At gagamitin natin yung sinampang kaso ni Franz Castro upang patunayan na wala pong dahilan para sa ibang dayuhang at banyagang hukuman magsampa ng kaso labang kay dating Presidente PRRD, pwede po dito sa Pilipinas at tinanggap nga ng piskalya at ngayon po ay nagkakaroon na ng preliminary investigation. Kasi kayong mga dilawan, mahihina talaga utak nyo. Akala nyo natatakot kami sa ICC. Hindi na nga member niyan. Sinasabi ko sa iyo, nilalatag ko sa iyo. Alam ko naman kung bakit ka rin narito kahit dilawan ka eh. May natututunan ka rito para matuto ka. Pag hindi ka na member, wala na silang jurisdiction. Ikalawa, ang tawag dyan kaya international. Inter means at least 2 bansa ang involved. International. Etong kaso natin, national lang. Local lang. Pilipinas, Pilipino, Filipino biktima, Pilipino yung supposedly. Oh, yun po yun. Okay. Kala mo makakapasok dito? Pakinggan natin yung OSG. Office of the Solicitor General. So yan mga karibyo natin, yan po pala ang plano, no? Nitong mga nagpaplanong ma-impeach po si BP Sara. Ngayon may option po sila, dalawa mga karibyo natin, yung sinasabi ni kanina ni Attorney Harry Roque na posible na ititigil itong impeachment plan, no? At papapasukin na lang yung ICC, no, para maimbestigahan si dating Pangulong Duterte. Nako po. Ha? Pero marami nga pong nagsasabi na hindi na nga po tayo membro. Ay hindi po sinasabi, talagang hindi na po talaga tayo membro ng ICC mga karibyo natin, no? Paano pa yan makakapasok hindi na nga tayo membro mga karibyo natin? Well, anyway mga karibyo natin, ang lumalabas lang naman dito talaga, hindi tumitigil, no? Gumagawa talaga sila ng paraan para siraan talaga ang mga Duterte sa taong bayan, di ba? Yan po yung yan po yung pinaka point nila, di ba? Yan po yung pinaka goal nila dito mga karibyo natin, no? Yung siraan ng mga Duterte sa mata ng taong bayan, no? Yan mga karibyo natin, ano po ang inyong reaksyon, no? Kung kayo po ang tatanungin ngayon mga karibyo natin, sirang-sira na ba ang mga Duterte? Or sila po ang nasisirang-sira na sa taong bayan? Well, ano yung mga karibyo natin, ano man po ang yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito sa balitang ito. Alright? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibyo natin, no? At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Yan mga karibyo natin, maraming salamat po.